Alam mo ba na ang paninigaw ay katumbas lang din ng pisikal na pang-aabuso at may dala itong negative impact sa buhay ng isang bata? Pag-uusapan natin ngayon ang 4 signs kung ang bata ay nakadepende na lang sa iyong paninigaw. Una, hindi na sumusunod ang bata sa lahat ng iyong mga pinag-uutos kung hindi ka sumisigaw. So ang paninigaw ay nagiging nagiging normal. Ibig sabihin hindi na siya nagiging masunurin kapag hindi ka sumisigaw. At natatakot lang yung bata, no, dahil ikaw ay sumisigaw. Kapag wala ka naman, hindi naman nagiging masunurin. Mas nagiging pasaway kapag wala ka. At ikaw lang yung palagi niyang binabantayan. Ibig sabihin lang yan, as a result, walang internalization of values, no. Kapag nawala na yung takot, yung cycle, no, andun pa rin, paulit-ulit pa rin yung gagawin. So, ibig sabihin, wala rin namang improvement na mangyayari. Ang akala mo lang naging masunurin dahil sinigawan, no? Takot lang yon kaya sumunod. Pangalawa ay kung nagiging palasagot na ang isang bata. At lalo na kapag sumasagot pa siya sa'yo ng pabalang o kaya naman pasigaw. We have to remember the principle of modeling. No? Ang sa modeling, di ba, ginagaya ng bata kung ano yung ating ginagawa. So kung tayo ay nakikipag-usap sa kanya, nakikipag-communicate, no? We give commands through shouting or yelling, ay ganun din yung kanyang gagawin. No? Pasigaw din siya kung makikipag-communicate sa atin. In reality, guys, wala naman talagang communication na nangyayari. Wala naman talagang pag-uusap na tama or maayos kapag sumisigaw. Kung walang open communication, no, walang intimate relationship, walang affirmation, mahirap ang pagtitiwala, mahirap din ang pagbibigay ng respeto. At alam nyo, dadalhin din ito ng bata hanggang sa kanyang pagtanda. Pangatlo is that mapapansin mo na nagiging fragile o marupok na yung relationship ng anak mo, no? Konting issue lang, nag-aaway na kaagad, nagsasagutan na kayo, no? At ang isa pang masama doon ay nagmumurahan pa, no? Ang problema nito, kung walang relationship building, walang intimate positive relationship na nagawa, ay palaging nagkakaroon nun, it creates a conflict. The conflict becomes a norm within the family, within the parent and the child relationship. Maaaring magtawagan pa rin kayo ng nanay, tatay, no, anak, pero yung value of respect ay nawawala na. Pang-apat ay mapapansin mo na ayaw niyang makita o makasama ang kanyang mga magulang. Mapapansin niyo sa bata o sa teenager, no, lumalayo na siya sa kanyang mga magulang, no. Dumidistansya siya kagaya ng pag-uwi ng late, no. Ayaw niya kasing makita, ayaw niya kayong makasama. O kaya naman ay palagi na lang nagkukulong yan sa kwarto, natutulog, o kaya naman ay naglalaro lang ng kanyang smartphone, no. Mas gusto pa ng bata, ito mapapansin niyo to, pag gusto ng bata na kasama pa niya yung kaibigan niya, yung mga barkada niya, yun, ibig sabihin lang, meron ng negative effect yung paninigaw mo sa kanya. Alam niyo bakit? Kasi yung sa mga tropa, no, sa mga barkada, ano yung pinaka the best nila na ginagawa? Bakit yung mga anak natin ay mas gusto silang kasama? Ay hindi sila kinikriticize, walang corrections, walang pangangaral na nangyayari, walang sigawan to the point na yung bang with criticism, sigawan na yung with insults, no? Hindi. Kundi yung mga barkada ay andun para makinig. At tayo mga magulang, yun yung challenge sa atin. We have to learn how to listen to our children. So, tandaan natin yung principle of open communication, which is more of listening, at mas babaan natin, no? Mas reduce yung ating talking. Kung ikaw ay may reaksyon o opinion, please type in the comment section.